Another day, another gala serye. Let's go guys. So Titoy papunta sa EDSA. Go! So in this time, pumunta kami ng SM Mega Mall kasi may bibisitahin kami dito sa may Mega Trade Hall Center. Let's go! Hanapin na natin! Nandito tayo ngayon sa SM Mega Mall. Ayun o, Mega Mall. Ayun o. Mega. Puntahan natin yung Big Purple. Yung pandesal na may cheese. Hindi pa natikman yun eh. Hanapin muna natin yung Mega Trade Hall 1. Sabi diretso lang, 5th floor. Tapos diretso lang daw. Sa SM Mega Mall. Yun lang, bye-bye. Mamaya na dun na. Guys, nakita ko na yung Mega Trade Hall 1. Ayun, pakita ko. Hanapin na natin dito yung Big Purple. Yung mga kailangan natin mag-improve sa ating business. And most importantly po, isa sa mga natutunan ko talaga, we have to really commit ourselves in everything that we do. We have to commit our plans to God para establish din yung mga pangarap natin. Matulungan tayo to achieve it. Just like our business, with God, all things are possible. So we possibilities. We try to create things for our customers and help them really meet yung customer needs. Yun lamang po. Salamat. Talaga ba? Ay, mag-line up ka o paubos na. Thank you, Miss Catherine. Okay, alam niyo po si Miss Catherine ay mula sa pamilya ng De Leon. Sa Taytay. At, syempre, di ba tayo Garments and Woodworks Capital? One box ka o isang So, piraso. eto, second generation. Ay guys, nandito na tayo. Paubos na. Titignan niya pa. Titignan! So, ngayon naman po, ang isang ipapakilala ko ay Isang piraso, ayan. May 50 pesos kami yung small. makikilala po natin yung isa sa mga sumikat nitong pandemic Lahat yung dahil sa upcycle Lagi. na damit. Lalo na sa mga Gen Z. So as you can see guys, nakita na nga namin yung Big Purple Bakery. Nandito sila sa Mega Trade Hall Center. So ang booth nila ay 103. So ito yung mga prices. Ito yung nagbe-bake. Hi! Hello! So ayun lang. Titikman natin yung kobe pandesal nila kasi grabe. Okay guys, nandito na kami sa Big Purple Cafe. Kaso mukhang mauubusan pa kami, my gosh. Anong oras na ba? Natuto kami ng mga 6:58. classes, So, yung 7. coaching, yung entrepreneurial mindset na hindi po So as you can see, napaka-busy ng owner nila. Grabe, napaka-hands-on talaga nila. So 3 days sila dito. So yun nga, 3 days sila dito guys. Friday, Saturday, Sunday. So Saturday kami pumunta after ng work. Kaya dumiretso kami dito. Tapos muntikan pa nga kami maubusan. Gawa nga ng anong oras na. Tapos ang dami pang line up. So, ang daming ang line up, kaya maglilibot muna kami dito kung ano-ano yung mga nandito sa Mega Trade Hall Center 1. May mga food, may mga iba't ibang food din dito, may mga tusok-tusok, tapos may mga makikita din kayong mga damit-damit dito kasi nga this is a program of Taytay City.
Kaya nandito halos lahat ng mga entrepreneur ng Taytay. So, yung Taytay Tiangge, dinala nila dito sa SM Mega Mall para mas malapit yung mabibilihan nyo. In fairness naman sa pag-iikot namin, kung ano yung price sa Taytay, yun din yung price sa SM Mega Mall. Ang gaganda din talaga ng mga gawa ng mga taga Taytay. Grabe. So, dito tayo sa part na papakinggan natin yung speech ni Miss Claudine kasi siya na yung tinatawag. Nung panahon na yun, di ba nagsimula yung uso yung dalgona coffee. Tapos naging ube pandesal. Yun. By profession, si Miss Claudine po ay isang professional photographer. Kanina kung nakita niyo si Miss Patricia Javier at saka si Doc Rob, siya po ang photographer nila. At sa kanila, Chris Lawrence, nila JR, nila Lovi po, yun. So, yung mga artistang yun, suki po ng kanyang ube pandesal. So, kilala siya bilang photographer, pero ngayon nakilala siya bilang cooking photographer dahil sa sarap ng kanyang ube pandesal. So, eto na po si Miss Claudine Calyan. Ayun, gising pa ba? At busy lahat? Ayun, palakpakan natin si Ivan Garcia kasi siya ang nagbigay ng gabay para tayo mapasok sa mall na hindi natin akalain na isang maliit lang na business makakapasok tayo dito sa ganitong mall na Mega Mall. Di ba mas magandang pakinggan ang mga taga-Taytay ay nakapasok dito sa Mega Mall? So, ayun, maraming salamat. Magpapasalamat muna ako sa mga gumawa nito, lalong-lalo na kay Mayor Alan De Leon. Ang ganda ng kanyang proyekto para sa bayan ng Taytay, sa mga mananahi. At ganoon din po sa maliliit na negosyo katulad po namin. Ang Big Purple po medyo hindi po kakilala ng mga Taytayenos kasi kami po ay nasa loob ng subdivision at nakilala po kami nung pandemic. Ako po ay isang nanay ng 4 na anak kong mga babae. So, meron po kaming maliit na negosyo. Ito po yung larawan mo nung nag-start ako ng photography. And then, di ba po sa events, wala po tayong galawan nung pandemic. So, nakaisip ako ng isang recipe na para mabuhay kaming pamilya na sa isang flour, asukal at gatas. At para mapagpinagumbayin mo to, pwede kang mabusog. Dahil di ba noong araw, bawal lumabas. So, paano ka makakakain kung bawal kang lumabas, tapos isang tao lang sa isang bahay natin na pwedeng lumabas? So, yung asawa ko, naatasan siyang, isa siyang drone pilot. Siya lang ang pwedeng lumabas ng sa amin. So, sa Antipolo, siya po yung representative na pwede mag-air misting, sa drone misting. So, bukod doon, ginagawa po niyang bumili ng flour doon sa pangalan nun? Highlands Suppliers. Tapos sa Taytay, ito yung K-Cat na sila lang din yung supplier sa Taytay na pwedeng magbenta ng mga arena. And then Kainta. So, yun. So, ang hirap ng sitwasyon namin nun kasi lahat ng tao nun gutom. Gusto nila kumain ng online, yung mga food. Isa na dun yung pandesal nga namin. So, ito yung nagsilbing pamatid gutom sa mga tao na gustong makakain ng mga breads kasi na uubos lahat ng tinapay nung araw. Kahit sa gardenia, sa grocery,
di ba nauubusan tayo lagi. So, si Big Purple ang isa sa mga maraming naging customer noon dahil yun, marami kaming naging orders. So, maraming salamat din. Hanggang ngayon, nagpapasalamat kasi kami dahil 5 years na kami na nagbebenta pa rin ng pandesal at binigyan kami ng chance na makapasok dito, isa sa mga sa Made in Taytay. So, ayun lang. Maraming salamat. Tuloy lang natin tong atong hanap buhay. So, maraming salamat sa bumubuo ng team ng Made in Taytay. Salamat po. Hello. Alam niyo ba Yes, opo, tama po yung naririnig nyo. Si Miss Claudine po ang owner ng Big Purple Bakery and Cafe. So, ang galing, grabe guys. So, nagsimula sila nung pandemic, no? Ang galing, hindi natapos yung pagiging business-minded nila. So, ito, nag-ibot-libot na naman kami. Tumingin-tingin na naman kami. Baka sakali may mabili kami habang naghihintay kami sa naka-line up na orders. Excited na ako matikman yung ube pandesal guys. So, let's go. Libot muna. ang susunod po natin tatawagin? Mundas pa. Ang hindi ko sa ipilakan ko si Rona. Mundas pa lang tayo sabi. Ayan. Testimony. Akala ko sa power. Sige. So, ano? Kaya sabi mo ginagawa manager sa restaurant. And then, syempre, hikay din tama mo siya. At the same time po, medyo mahirap po ang buhay. Makarap tayo kung time. Hindi kaya yung sabot kasi yung manager ka. Hindi naman baby. At the same po, So, nalibot na nga namin yung buong area. Bumalik na kami dito agad. Tapos, tinawag ako ni Louis Sunrise kasi nga, may naluto naman na siya. At sabi niya, sayang naman yung punta mo dito, Cher, kung wala kang matitikman. So, eto na nga, nag-avail tayo ng dalawa na ube, pandesal, cheese, cream cheese. So, ayun, bubayad na tayo guys. 100 per piece kasi malaki siya. Sobrang laki niya. Papakita ko sa inyo mamaya pag kinain ko na siya. Tire, kinain. kasi middle of the year yun eh. So, hintayin mo matapos yung taon. Kapag natapos yung taon na naging successful ka, edi good. Pero kung natapos yung taon at hindi ka pa rin naging successful, saka ka lang gawin pa. So, buti na lang po sinunod yung nanay ko. So, naging successful siya. Kaya, pasalamat po ako kay Lord, kay Miss Evans, at saka sa nanay ko. Kasi talagang sila yung nag-cheer sa likod ko. So, minsan, kaya na naging successful, dahil sa mga tao makapaligid sa atin. Kaya, pipiliin ko yung mga tao makakasalamuhan nyo at everything are Nakapili na tayo, guys. Yeah. Thank you very much, guys. And ano ang basta? Thank you. Okay. Ngayon naman po, susunod po natin ang Ano yan, mozzarella? Sino po ba si Ate Ine? Nandiyan na po ba si Ate Ine? Wala pa din. Ang susunod po natin na ipapakilala ay mula sa... Ito ano to eh, ang paninda nito, plus size. Pupunta ako sa pwesto niya kasi baka hindi maganda maayaw. Kanina pa ito benta ng benta. Tapos wala dito. Ay, ito nagtitiklo. Kakita ko na. Ang susunod po natin na tatawagin, Cream cheese tas ube. magpirin Hindi po mo na ito. malalasahan yung pandesal. Nakapagpatapos po ito ng year. Ang anak po nito ay kasamahan namin sa munisipyo. Nakakatuwa kasi Ang katutak ng cream. yung anak po nito, Palm size yung mga sinusuot na damit, lagi pinopromote yung nanay niya. Anak, palm size. So, tawagin na po natin si Marites Manda. Let's go, Ate Marites. Mamaya Tamang sinasabi nila, piliin mo yung tamang makakasama mo. Kakain na natin guys. Kumain na ako. Open-minded. Kagaya si Ate Alice. May Si picture. Ate Alice kasi, naging mentor ko sa pagtitinda. Huwag kang magastos, huwag kang bili ng bili. Kunti na ang benta mo. Pag marami naman akong benta, yung
Please. Dumating po ako sa team ko. Yung pwesto niyo po, puro buyer na. Balik na po kayo. Sa may ice. Asan po kayo? Na lang po. Ayun, wala talaga. Sa may archery dito. Sa gilid mo. Mini garden. Alam niyo ba, nung pandemic, kung gaano ka-creative tong si Ate Sweet, Alis na kami guys. nung Nakabili kaya na ako. yung lahat tayo, hindi pwedeng lumabas ng bahay. Ang ginawa ni Ate Sweet, nagtayo ng sarili niyang tindahan sa bahay. So, naghihintay na lang ako dito kasi magpapaalam na ako kay Miss Claudine kasi pauwi na nga ako. So, yun, ang dami niyang kausap. Ang busy! Ate Sweet. Kasi, sa sobrang galing nito mag-sweet talk, Kasi nga po, ayaw po nila nang pumunta sa Tiangge kasi ang na mag-virus. So, ang nangyari po, nung ginawa ko butik yung cutting area namin, so mga pumunta na po, nagkaroon na ako ng extra income. Tapos sumunod po, kasi nga, dumadami po dun sa butik yung buyer. Yun ang mga kapukat. At natapos na nga ang ating paghahanap sa Big Purple dito sa SM Mega Trade Hall 1. So, nakabili na tayo. Mission accomplished. Bye!